Cartesi, sobra naman ang kunat niyan, di ba? So hindi nila problema yung early ng Haya. Kailangan talagang abangan kung ano ang gagawin dito ng Team Falcons and TLPH dahil nanlalamig na ang Team Falcons. Naghahanap sila ng panalo pero ngayon ang kanilang katapat ay ang Cavalry, ang Team Liquid Philippines. Pasok na tayo sa Land of Dawn. We talked about the early fights kung saan pwedeng mag-init ang TLPH. Papatagalin kaya ng TL yung early to the mid-game? Feeling ko yung bola na kay Kyle TZ na eh. Kung sakali, kasi para may roadmap agad, didiscuss natin yung item progression here, especially for Carl TZ. And for Falcons, the way to eliminate the threats is to actually get rid of the early threats at i-activate agad dito si Carl TZ. Sakto, no? Dinelay ni Ogwen yung first few waves natin. Mahalaga yon dahil may chance na mag-freeze ngayon ang side ng Team Falcons. Pero the first step na pwedeng gawin ng Team Falcons is magdumalaw ng dumalaw si Kyle TZ dun sa mid lane. As early as level 3 ng isang Zushin, kailangan ma-punish na agad siya ng level 4 na Hayabusa. That way, so that would really slow down yung pace ng Team Liquid Philippines. We all know the confidence of Team Liquid Philippines. I mean, that's Zushin, Fredrin, Gatot Katsa. Sobrang tapang niyan kung tutusin. At isa rin yun sa mga kaya talagang pumalag level 2 pa lang. Yan yung kaya may level 2 power spike na tinatawag dito sa ating meta. At yun yung nakakatawa, no? Meron na tayong mga compositions na alam natin kaya ng mag-skirmish, kaya ng mag-teamfight by level 2. Dahil kadalasan, I think last meta ay nag-aantay talaga tayo mag-level 4 lahat. Yep, and exactly on point, diba? Kaya very worried din yung mga teams natin dito sa mga early dalaw. Specifically on the gold lane later on. Mas nararamdaman natin yung pressures on here for Super Marco. Dahil remember, parang may tendency talaga ang Team Falcons to go for the funnel or hyper carry Super Marco era. Yung late game wise. And ngayon naman, although balance yan because they have this Hayabusa, but the thing is, laging step ahead of time itong si JP. Imbis na makita natin na dumalaw itong si Kyle TZ dun sa mid lane, kita agad ni JP saan manggagaling yung Hayabusa. Oo, napakaganda din kasi ng pagbantay ni JP sa kanyang mid laner. Pero ito may kalamangan si Sanford. Forces out the final slash pero makakatakas naman si Ferds as turtle na sinisimulan. At mauna para siyang magka-ulti dito, by the way. Pero speaking of which, andyan na agad ang traction pulse hitting Carl TZ and even JP. Revitalize activated easy turtle para sa TLPH. Boy, tutuloy pa ang laban na ito. Kakabit ang quad shadow pero hindi na ata ikakabit pa ni Kyle TZ ang kanyang sarili doon. And that's going to be a free turtle para sa TLPH. Yun yung binabanggit natin kanina na sobrang halaga ng pwesto 1 ni JP na nakita niya kung saan yung Hayabusa. Nakita pa niya na nag-lizard farm doon sa may bandang top lane. In that way, so malayang-malaya si Sanji to get his own level 4 para pagdating ng turtle, sobrang hirap labanan ng Team Liquid Philippines. Kyle TZ goes in with the shadow, not connecting in. Nalilimitahan ngayon yung mga kayang gawin ni Kyle TZ kasi kitang-kita siya ng TLPH. Tignan mo naman yung ginagawa ni JP at ni Sanji. Hindi makapag-golem dito si Kyle TZ. Napilitang pumunta na lamang doon sa Lizard. At for Falcons, nakakalamang na ang TLPH ang 800 at hindi pa titigilan si Kyle. Pupuntaan pa ni Carl. Grabe no, ganito kalalim. Yung kaya talaga na daanan dito ng Carl TZ and even JP, as we've mentioned, look at that. Yung pag ganun-ganun lang niya, sobrang laking bagay eh. Very small detail contributing to a bigger factor for TLPH. Remember, hindi normal na makakita ng Fredrin na mas mayaman pa sa isang assassin. Dalawang green camp din kasi yung naagawan parang isa't kalahati considering na yung maliit ay natusok ni Carl TZ. And this is starting to look bad para sa Team Falcons. 1,000 na ang kalamangan ng TLPH kahit wala pang kills na pumapagsak. At medyo naghahanap ng chance sa Team Falcons na makagawa ng play. Ano bang hinihintay? Ito yung inaantay natin. Yung atake na naman ng TLPH onto Super Marco. Yes, hindi siya napatay. Pero look at the dedication nga na meron sila. And that's before the large turtle fight na pwede mangyari. Oh, at speaking of turtle fight, no, ito na ang pangalawang pagong. 15 seconds ang inaantay ng dalawang teams at mukhang mauunang pumwesto ang Team Falcons dito. Pero nandiyan na rin si Sanji. Ubin might be in trouble here pero mapopoke lamang siya. Okay lang, abante pa rin naman ang pwede maging posisyon dito ni Ogwen. Considering na ngayon, malayo-layo yung posisyon ni Carl TZ, might be a rush and a free turtle yet again para dito kay Carl TZ. Oh, is this actually a free turtle? Hindi ba lalabanan ito? Traction pulse, ginamit na rin. Although this is somewhat good, pa rin naman for Team Falcons kasi hindi sila namamatayan. Kaso nga lang, papalag sila. Okay, ito na pala yung commitment. Carl TZ will still secure that turtle. Kabilang banda naman, AOG out para kay JP. Ogwen will fall down. Sanford with the first blood. Hahabol pa dito sila Sanji. Pwedeng lumikot sila Carl TZ. Nandiyan na sa lubong. At si Sanji, may isa na naman madadang
Flicker exhausted agad dito para kay Few, and members of Team Falcons will buckle down. Men, nagmukhang maganda na sana yung entry ng Team Falcons. Saan ba naging mababa muli ang lipad? Well, I was just about to say na kapag hindi nagmadali yung Team Falcons doon sa specific moment na yun, even first ni Kyle TZ, the fact na nazo-zone away ni JP and even ni Sanford, etong si Kyle TZ, isang misstep lang, isang maling posisyon lang na walang shadow yung Hayabusa, that is really punishable because of the layer of crowd control na meron ng side ng Team Liquid Philippines. If this stays at this pace, nabibigyan mo lang din ng kalayaan yung Moskov na makapag-farm up, and yung Harith, nalilimitahan lang yung options sa pwede niyang gawin. At nakita natin sa ating BPI gold difference na lamang na ng halos 900 gold si Carl TZ against his Hayabusa. Grabing pag-i-invade ang pinapakita ng TLPH. Naagaw pa yung orange buff kanina, kaya naman kailangan alagaan itong purple buff para sa Team Falcons. And even JP realizes that. Kaya din dito agad sila ni Sanford going for the final slash. Kaso nga medyo yata mapapalalim. SOD will hit. Pero that was a miss para dito sa TLPH. Apat na ultimates yung nagamit ng Team Falcons just to take down one. Still a good sign though for Team Liquid Philippines na ganun kataas yung level of engagement na dapat pang i-expend ng Team Falcons just to try and give a kill or give a death to a member of TLPH. Conceal. Pero here comes the Conceal Tree. Humahabol sila. Naku, corner. Pero Crimson Beacon out pa rin. Wow. Still, what a great turnaround here para kay Sanji. Pero parang nakakatakot yung may umaambang Grak. Wala mang available na tectonic charge doon. That was completely an angle para sa Team Falcons kanina. Mo kailangan nga dumepensa dito na side ng Team Falcons dahil gapiso na lang ang buhay ng Torres sa taas. Jumping in first from the front. Still, Sanji na-force naman yung flicker. So, for Team Falcons, kahit papano, big W or small W naman na yon. Pero while all of that is happening, it's going to be third turtle, 3 straight turtles para kay Carl TZ. Objectives is the key talaga para dito sa TLPH. Alam din kasi ng Team Falcons ang hirap talaga lumaban sa objective. This is still a Fred rin. Mahirap, kapag pumasok yung Hayabusa, isang maling timing, the energy eruption na manggagaling kay Carl TZ might give a death para kay Kyle TZ. But Ogwen, naiipit sa tatlo. Yung angulo. Yun lang! Kinumit sa kanya lahat. Tectonic charge ginamit pero hindi pa rin makakatakas. It's going to be a takedown onto Ogwen. Team Falcons, tila ba nangina, hindi natin nakikita sila mag-take off yet. Oo, hindi pa natin nakikita na humanap ng winning play ang Team Falcons at mukhang mabibigyan na naman yung purple buff, but this time around, mare-retry ni Carl TZ. Things are looking bad para dito! Oh my Ay, God! dalawa! Makukuha pa with a final slash of Razor Shot. Will miss out. Pero hindi nila mami-miss out ay pag-takedown ng turret sa may bandang gitna. Ayaw pahingahin ng TLPH and Team Falcons. Sobrang taas ng conversion for TLPH. Kukuha sila ng neutral objective, siswing sila sa isang turret, kukuha ng invasion, then tatry ng kill. Paulit-ulit lang na pwedeng ulit-ulitin nyo ng TLPH dahil din sa lamang na meron sila at this moment. Sa 5.49 compared to a 3.87 na meron itong isang Hayabusa. Again, malimit tayo makakita ng isang utility jungler na labang sa pera against an assassin dahil mas magigits mo na kaya pumatay ng assassin ng ganun kabilis. But right now, hindi nila ma-maximize yung Hayabusa. Grabe pambubrusko din kasi ang ginagawa dito ni JP sa loob ng Yes. jungle ng Team Falcons. Ayan na naman tayo. Baka maging adjective na naman tong gatot kacha kahapon, yung crack. Oo nga. Pero hindi nangyayari ngayon doon sa galaw here for Ogwen. And considering na mas nakikita naman natin silang gumagalaw sa mapa, pero the targets, it just isn't it. It's not yet giving para sa Team Falcons. Well, hindi ginamit ni Ogwen ang kanyang tectonic charge doon. I feel like that would have been a kill pero meron nga rin naman kasing AOG. Yeah, somehow a win para sa Team Falcons. Alam nila, walang AOG yung gatot katsa ni Daddy JP entering this Lord fight. But again, useless lang yon kung hindi naman sila makakalapit at makakapalag at all. Dahil sa presence ni Sanford, even ni Sanji, well, napakatapang na ni Sanji, men. Nandun na mismo sa harap ni Ogwen. Diba? Tapos yun na yan, sabi ni Carl, hindi nyo naman kailangan yung retry ko dyan. Tapusin mo na yung baby cakes. Wow, easy Lord. Para dito sa side ng Team Liquid Philippines, sinolo na nga ni Oheb, makakatore pa siya, naka-invade pa ang Team Liquid Philippines. Para bang nawawala ang Falcons ngayon sa sarili nilang mapa at wala silang makuha. Literal na hindi pinapalipad ng TLPH ang Team Falcons right now. Lahat ng resources nakukuha nila. Ninanakaw lahat ng pwedeng kunin. Lahat ng mga places sa mapa, kinokontrol. Na pwesa nga lang daw yung Crimson Beacon ni Sanji. And even yung traction pulse para dito kay Few,
ay nagamit na rin. There's still no huge takedown para dito sa Team Falcons at malilive sila with just 3 inhibitors left para sa base. At hindi pa nga nagsisimula yung mismong Lord Push. 9K na ang kalamangan ng TLPH at mukhang puputok pa ang mga Holy Blessing. And look at first, low HP na agad. Okay, Cal Easy risking his life. Nandiyan yung Ugi Shadow Kill. Hindi masyado kakagat nang gusto yung damage. Pero sa ngayon, round 2 para sa TLPH. They know their way around the map. And they know na kaya lang bumasag in an instant ng mga base or inhibitor turret. But still nandun yung disiplina. Bandang baba naman tayo liliko. Dala-dala ni Carl Tizzy. Makakaabante yung Lord. Na ngayon, take note, Seal. level 1 pa lang. Pero ganito, kahirap na agad. Wow! At yung Falcons, pero Silver from the back with a final slash. Dalawa na naman na mahuli. At members ngayon ng Team Falcons ay isa-isang tutumba. Okay, for the free hit. Here it goes with Spare Misery. First is also down. Tatlo na lang ang dedepensa para dito. Itutuloy na kaya nila ang endgame. Ang hirap na ng posisyon ngayon. Hindi na nga makaangat. Sabay! Hindi na nga makaabante. It's going to be Carl Easy with a killing spree. Sunborn is doing it. And Teresa will go down as TLPH takes game number 1. Pure domination mula sa Team Liquid Philippines.